Hi mga preni! Talaga mabibighani kayo sa sariling version ko sa paggawa ng cake. Biruin nyo naman, two-way cooking na ang ating gagawin at hindi natin kailangan pa ng oven. Yes mga preni, dahil kawali lang ay sapat na at meron na tayong dalawang klase ng merienda. And this is Fanny from Fanny's Cookery. Bakit saging na saba ang gamit ko dito? Dahil mga preni, ito ay subuko na mas masarap gawing cake mas malasa. Maitim na yung labas pero busilak pa naman ang loob At para sa kompletong listahan ng mga sangkap ay panoorin ang video hanggang dulo. Ayan at 12 pieces na hinog na saging ang kailangan natin. I-mash lang natin at pwede din naman gumamit ng tinidor. I-mash lang natin ito until smooth. At maglalagay tayo ng 3 medium eggs na tama lang sa recipe ito. Lusawin lang natin sila isa-isa dyan at i-mix lang sa banana mixture. Pagkatapos ay magtakal tayo ng 1½ cups evaporated creamer o evaporada. Ayan at i-mix lang natin until just combined. At para naman maging moisten ng ating cake ay magtakal ng 1 cup canola oil. At pwede rin naman gumamit ng vegetable oil or melted butter. Ito ang gamit ko, any brand naman ay pwede. At i-mix lang natin ng dahan-dahan yung tipong kumalat lang ang oil. Ilagay ang 1 cup brown sugar. Haluin lang natin dahil maglalagay pa tayo ng 3/4 cup of white sugar. Bakit magkaiba pa ito? Dahil kasi magkaiba yung sweet level ng mga sugar. Kaya binabalansi ko lang ang lasa. Pwede din naman na 1 color lang ang gamitin nyo kung ano available nyo sa bahay. Pagkatapos sa isip lang natin dito ang flour. 1 at a time lang ang paglalagay. Para masala lang ng husto at walang namumuo. At para din magandang result ng ating cake. Ayan, a total of 3 cups all-purpose flour lahat ito. At isip din natin ang 1 teaspoon of baking soda. Ganon din naman ang 2 teaspoon of baking powder. Ayan sa din natin at maglagay din tayo ng 1/2 teaspoon of salt to taste. Mix lang natin until combined but don't overmix. Ayan, ganito lang dapat sa nakikita nyo. At para sa iba pang tips na ibabahagi ko pa, mas better kung matatapos ang video hanggang dulo para sure walang palpak. At ito ang gamit ko, maitim na kawali. Tapos i-grease lang natin ito with butter or margarine. Palibot lang dyan sa loob. Ang purpose nito ay para naman hindi dumikit ang banana mixture. Tapos tatakalin ko ito para malaman nyo rin kung gaano kadami at gaano kakapal ng ating banana cake. Talagang ipinapakita ko lahat para walang palpak. At ayan, 4½ cups of banana mixture ito. O ayon sa nais mo. Lagyan ng chocolate chips sa ibabaw, ito naman ay optional lang. Meron lang akong stock dito sa bahay, kaya nilalagyan ko para dagdag appeal. At for the second recipe, lagyan ng 1 tablespoon of cocoa powder. This is optional, kung nais nyo lang din ay may flavor. I-mix lang natin until just combined. Don't overmix. Pagkatapos ilagay natin dito sa greased baking pan. 3½ cups choco banana mixture ito. Tapos lagay natin ng sliced banana dito sa ibabaw para maganda naman ang resulta nito mamaya. And let's cook! Iset muna natin ang init over low. Pagkatapos ay takpan at lutuin ng 35 minuto. Ang next natin ay lagyan ng tubig ang steamer. Kawali lang gagamitin ko ngayon mga preni. At iset ito sa medium heat. Pagkatapos ay isalang na natin ang baking pan dito sa steamer. Takpan at i-steam natin ito ng 25 minuto. I-check nga natin, halos magkasabay ko silang niluluto mga preni. At ayan ang resulta. 20 minutes later ay ganito na ang itsura nila. Takpan ulit at lutuin. 25 minutes later ay itutpick test natin itong choco cake. Ayan at malinis na, ibig sabihin luto na ito. Hanguin na. 35 minutes later, itutpick test natin itong plain banana cake. Luto na din. Ayan at hayaang lumamig ng husto. At malamig na nga, maaari na nating i-unmold. Ayan, ang ganda at ilagay muna natin dito sa plate. Dahil meron pa tayong isang i-unmold. At ilalagay ko lang muna dito sa board. At kita nyo naman yung ilalim, lutong-luto ito at buong buo. Pero bago kayo mag-crave, may mga tips pa tayo para pantay ang slice natin. Ay mag-improvise tayo, bamboo skewers ito ng barbecue. Ganito ang way kong panukat para pantay at malinis ang pagkakahiwa. Pero nais ko lang ibahagi ang technique at recipe ko para sa inyo kung nais nyo ring gayahin. Isa pang example ang cupcake liner.
Lagay lang natin sila dyan. Para kung may o-order na per peraso ay pwedeng-pwede. Ang recipe natin ay pwede sa mga bata at nakatatanda. Mapalmusal at pangmerienda. Ay nakakabusog talaga. Ito yung isa natin na sa kawali natin binake. Gamit din tayo ng sticks. Ganitong hiwa naman ang gagawin ko. Para-paraan lang. Ganun talaga kapag kulang pa tayo sa gamit, kailangan natin mag-improvise. Basta mahal natin ang ginagawa natin, palagi magandang result niyan. Ayan, at kung nakabot kayo sa punto ng bidyong ito, ay mga tagasa naman kaya ang nakapanood ng video kong ito. Hello po sa inyo at maraming salamat. Ayan, tingnan natin ang result nito. Huwag kukurap mga preni. Ang loob ang ganda at super sarap ha. Ito naman yung sa steamer, tingnan din natin. Oh, ayan, perfect din at masarap. Pili na lang kayo sa dalawa kung alin dyan ang gagayahin nyo. Try na! Kaya i-like, i-share at i-follow nyo na ako para updated kayo sa mga reseping ibabahagi ko pa. Huwag kalimutan, cook with love. Thanks for watching. Bye-bye!